Okay, so this movie is a clip from El Presidente, ang Bonita ng Himagsikan. So it's a story Bonita of ng Himagsikan. Emilio Aguinaldo, but part of that is the Tejero Convention. So this is the version of Emilio Aguinaldo. Evil dito si Andres Bonifacio. But meron tayong mga stories about Andres Bonifacio, like the one made by Santiago Alvarez. Evil dito si Emilio Aguinaldo. Okay? So, kung sino yung author, na-influence natin sulat. Sinabi ko na yan sa inyo. Okay? So therefore, we have to look at the two sides of the coin so that we will not be biased. Okay? So hindi siya klaro, hindi na may speaker to. Tingnan natin and identify the persons here na na-identify nyo sa readings ninyo. Okay? Yung binigay yung assignment sa akin. Sa seed of discontent, the votes of the masses, and the work of Santiago Alvarez. Okay? So again, ito yung time na dumating na si Andres Bonifacio sa Cavite. Okay? Take note he was not known in Cavite. First time niya dumating sa Cavite. Okay. Sa Maynila. Pero dito buhay pa kami magsika sa Maynila. Hindi ko pumunta ng Maynila. Talagang na kami ito. Dito natin ito na yung Maynila. Mga bro, ang pinuno na mag- Okay. In this portion, this was the first meeting of Magdalon Makiwang. Doon sa story, di ba? Yes, sir. Ni Agoncillo. Not kay Santiago Alvarez. Kasi Santiago Alvarez mismo March 22. Ito meron mas ng first meeting December of 1896. Tama? Apo. May meeting pa sila. Tapos sa first meeting, kaso lang nakudlot yung kanilang election. Dahil dumating si Josephine Bracken. Sinumbong ni Josephine Bracken na si Rizal ay babarilin na. So na-stop yung kanilang meeting. Postpone. Okay? Gusto nilang i-rescue na sana si Rizal, but hindi na nangyari yun. Okay, so na-move yung meeting to the next year, March 1897. Sige. Ito ang supremo ng katipunan ng mga anak ng bayan at alpari ng Katagalugan, si Andres Bonifacio. Maraming salamat, Don Mariano Alvarez. Salamat sa iyong pagkakuha. Hindi limit sa ating kaalaman ang tagumpay ng revolusyon. Dahil ay pinamanas natin lahat na kami. Dito sa Cavite, Lacan, at unti-unti kung matagal. Naisip ko na kinakailangan na natin pag-isahin ang magdiwang at ang upo naman. Kami nahihirapan. Patuloy kami mga kailangan ng akuhan mula sa Cavite ay kinakailangan pa namin makiusap sa sanggunian ng mga matalo. Kung ganun ay bakit kung hinalaw? Bayani. Bayani. Kasi nga, nahihigaw ko ito mga doon. Bayani. Kasi gumagalaw yung... Ang himagsikan. Kung kailangan bumagin at katipunan ng mga tanong magdiwang bumagin natin upang tayo maging isang pamahalaan. Maghalan tayo ng isang pinuno. Maghalan tayo ng isang kabinete. Bakit pa maghalan? Ang Supremo ang karapat-dapat na maging pinuno. Nire-respeto siya ng lahat. Maaari din naman natin piliin ang mga posisyon sa kabinete. Mawalang galang po. Subalit hindi po nagtatagumpay ang revolusyon dahil lamang sa katipunan. Bagkus, marami sa mga lumaban ay hindi kasabi sa katipunan. Mawalang galang din po. Pero nung nagsimula kami sa Cavite, ay kulang 300 lang kami. Ngayon, ay humigit 1,000 na ang pwersa natin sa Cavite. Kung ako ang inyong tatanungin, ay dapat magkaroon tayo ng respeto sa isa't isa. At kung respeto ang pag-uusapan, hindi ba dapat si Dr. Rizal ang ating magpinuno? Si Dr. Rizal ay nakakulong sa Puerto Rizal. At simula sa pool, si Dr. Rizal ay ating pinuno na parang. Ikinalulungkot kong sabihin na hindi sumasangayon si Dr. Rizal sa ating layunin.
pag-imusitan. Kung ang Supremo na ang ating magiging pinuno, maging formal ang pagpili natin sa kanya. Magkaroon tayo ng halalan ng sa kanot ay maikapag na ang pakamalaan ng universidad. Feliz cumpleaños, Senador. Boss. Para tawa. Feliz cumpleaños. Ano yung sabihin? Happy birthday. Anong araw na to? Ha? March 22. Okay? March 22 na siya. So, observe ninyo ang mga taong kausap niya. Salamat na lang. Salamat, Daniel. Siyempre sa ito sila, pwede mo ba ikaw? At least follow. Para magpuuna ang mga nominan at mga samahan natin mga Para magpuna ang samahan natin. Okay? Nandoon na si Chris Pulo ang Ginaldo. Si Chris Pulo ay ang kanyang kapatid. Si Baldomero ang kanyang minsan na leader ng Magdalo sa Cavite. Okay? Kasama niya si Daniel Tirona. Tingnan natin kung may conspiracy bang mangyayari dito. Pag-iusap lang. Huwag natin gagawin partido politika lang, mga dalawang mag-iwan. General Ginaldo, may mga bantay kami nakakita. May mga Kastilang kasadores na nagtitipon-tipon sa Pasong Santo, sa Salitran. Kanina madaling araw, ilang kilometro na lang ay makakasa ilalim na nilang Dasmariñas. Kaya, marami po sila. May dala-dala rin silang kanyon. Daniel, ikaw ang mahal sa Teros. Malamang lang. Ano sinabi niya? Ano, may dala na po daw silang kanyon. Daniel, Sabi niya ikaw ang bahala sa Tejeros. Ano ibig sabihin nun? May meaning ba yung sinabi niya, ikaw na bahala sa Tejeros? Opo. Ano meaning na yun? Ano bahala? Masasabihin mo sa Pilipino kasi masasabihin mo, ikaw na bahala. So parang, you solve the problem. Okay? You solve the problem. Binigay mo yung responsibilidad. Tapos sa akin dito. Aasahan mo na lang. Pagdidilos! Pasimulan tayo! Namamahan tayo ng utang sa Eh, grabe. March Tayo na lamang mga kasama, mga kaibigan. Magandang araw sa inyo lahat. Bago natin simulan ang halalan, tiyakin muna natin kung anong uri ng pamahalaan ang ating itatabuyo. Republika ba o monarkiya? Ang titik ka sa bandila ng katipunan sa simulan sa pool ay nangangahulugan ng kalayaan. Maraming salamat kayo panukala, Mahal na Supremo. Pero ang bawat uri ng pamahalaan, republika man o monarkiya ay maaaring naging malaya. Pakalaruin ko, ang dapat natin itaguyo ay sa Republika. Simulan na tayo. Mag-aaral tayo ng mga opisyalis para mamuno sa pamahalaan ng inyong sigat. Hilingin ko lang sa inyo na naway tanggapin ninyo ng masugid at igalang ang sino mang maahalang na pinuno sa pamahalaan ito. Magsisimula tayo mamili ng sa Pangulo. Sandali lang. Hindi ba't napagkasunduan na natin na ang Supremo ang siyang ating gagawing Pangulo? Ipinapayo ko sa inyo na ideklara ngayon din bilang Presidente ang Supremo Andres Bonifacio. At pagkatapos kayo sa kanalaman tayo kung nominado ng Vice Presidente. Ang napag-usapan natin ay gawing formal at opisyal ang paghalal sa Supremo. Kinakailangan natin ng formal na halalan. May katwiran sa Ginoong Corona. Kailangan natin mamili ng mga nominado. Kung gayon, inonominado ko si Supremo Andres Bonifacio para sa pagka-Presidente. Pinonominado ko si Ginoong Mariano Trias. Inonomin ako si Ginoong Nino Aguinaldo sa pagka-Presidente. Bawat isa ay bibigyan ng papel. Yun ang magiging paluka. Pakisulat ang pangalan at pakitapos ng bill.
Bonifacio. Trias. Aguinaldo. Bonifacio. Smile na ba yan? Aguinaldo. Aguinaldo. Ang ating presidente at presidente ng pamahalaan Himagsikan, nahalal en absentia, Emilio Aguinaldo. In absentia is, wala siya dyan. Absent. Kung yan tayo. Siya sa gera eh. Ngayon may Pangulo na tayo. Gawin naman natin Vice Presidente bilang parangal sa Supremo. Ang Supremo, formal na opisyal, senyor. Formal na opisyal. Kung gayon, inonominado ko si Supremo Andres Bonifacio para sa pagka-Vice Presidente. Nais po inomina ang ating buhay na ba? Ang ibang bisilo Mariano Alvarez. Sino kamay niya? Mariano Alvarez. Sino siya? Tata. Santiago Alvarez. No? Tatay niya si Mariano. So siya nag-nominate sa kanyang tatay. So nandoon si Santiago Alvarez. Primary source. Happy yung primary source. Bonifacio. Bonifacio. Ayan. Bonifacio. Joke lang. Uy, Trias. gusto mo lang. Ayan. Alvarez. Bonifacio. Trias. De las Alas. Trias. Magno. Ang ating Vice Presidente ay si Mariano Trias. Tingnan pa po sa team. Narito ang mga nakalal na ng mga pinuno para sa pamahalaang pang-iwagsikan. Presidente Emilio Aguinaldo. Vice Presidente Mariano Trias. Kapitan General Artemio Regate. Ministro de la Guerra Emiliano Eco de Dios. Ministro del Interior Andres Bonifacio. At marami pa tayong dapat ialala ng mga ministro. Hindi ko po nais na manginsulto. Pero ang Wala, Sir mahalaga, ang Ministro ng Interior ay may mataas na pinag-aralan at eksperto sa batas. Hindi po ba? Na hindi naman karapat-dapat si Don Andres Bonifacio dahil inaamin naman niya na siya ay walang mataas na pinag-aralan. Bakit hindi natin piliin si Jose de Rosario na siyang tunay na mambabayan? Sandali lang. Napag-usapan na natin kanina na ating igagalang tatanggapin ng sinumang mahalagang na pinuno sa pamahalaang panghimagsikan. Nang ako na ang nahalal bilang pinuno ng isang pinakamaliit na posisyon sa kabinete, eh nagpapunta ka pa. Ayun ka! Lloyd. Oh my God. Yun ay lamang at hindi na misyon. Wala akong pahingan! Ayun ka! Ihoy. Oh my God. Revolver. Nakakatakot man yan. Bilang pinuno ng halaman nito, dinideklara ko na walang sasay at walang bisa ang halaman nito. Oh my God. OA. Child. Alay ko hindi ka kasama ng mga anak ng kapite, mga pinilang dito. Alay ka ng mga katanggal nyo, mupapos ko dito. Kumusta ang arawan? Colonel Vicente? Delegada ng kumpanya ng bagong Pangulo ng Pangkanang Revolusyonaryo, Pangulo ng Katagalugan, at Presidente
Okay, it's like this. The official title given to the leader of the Katipunan was not Supremo. Okay, the official title was given. The official title was known as President. Okay, so the first president of the Katipunan was sinabi ko nga sa inyo, Didato Arellano. Sinabi ko na ba sa inyo yan? Yeah, he was the first president na galing yan sa Cuerpo de Compromisarios. Nung nalusaw yung Cuerpo, pupunta siya ngayon dito sa Katipunan. He was the first president. Second president, di ba sinabi ko sa inyo, si Roman Basa. And Andres Bonifacio was the third president. And it was during his term na lumakas ang Katipunan, dumami ang members. Because of the help of Emilio Jacinto and Pio Valenzuela. In other words, the term Supremo was just called by the members of the Katipunan. Parang ako, natawag ng sir. But my title really is the department head of the history department. So ang tawag sa akin, department head. But you don't call me department head. Diba? That's my title. But you call me sir. So yun ang title ni Bonifacio, presidente. Ang tawag sa kanya, Supremo. So bago pa naging presidente, si Emilio Aguinaldo, Bonifacio was already the president of the Katipunan. So therefore, Bonifacio should be considered as the first president of the Katipunan. No, not necessarily si Didato Arellano kasi he was not that effective. No? Pero doon talaga lumabas yung term na, kasi kahit tignan nyo sa mga documents ni Andres Bonifacio, nakalagay doon presidente. Presidente. And it has own government, it has own law, it has its territory, it has its people. So lahat ng elements for you to govern as president na nandoon na sa kanya. Na-transfer lamang to kay Emilio Aguinaldo. So, there you go. Balikan natin. Yun. So, meron tayo sa ngayon na any question on any thoughts? Movies na lang. Yan, meron akong